lamang ang pagdating ng prinsipe ng kapayapaan sa ating piling. Dumating siya bahagi ng isang pamilya upang ang kaluwalhatian ng Diyos, ang biyaya ng Diyos ay suma sa ating bilang isang pamilya. Tayo ay nagkakasundo. Ito kung sinasabi sa ikalawang pagbasa. Kung iyon ay sinasabuhay ng bawat pamilya, ay magkakaroon tayo ng isang mapayapa, mabuti, at isang pamilyang nagkakasundo. Ang Pasko ay siya lang dahilan kung bakit kailangan natin magpatawad. Pinagkailangan natin. Pasko. Dahil hanggang kailan niyang dadalhin sa sarili mo ang galit, ang inampo, ang iba pang mga bagay na ikaw ang nagpapasama. Sila ba ang nagpapasama? Hindi. Kayo, tayo. Kaya ito'y dahilan na rin na tayo ay dapat na magkakasundo at patawarin ang dapat patawarin. Dahil lumipas ng maraming panahon. Nang sa ganoon ay tunay ngay naghanda tayo sa pagdating ng Christmas. At panghuli, pananampalataya. Huwag sa ating malaking ito mga kapatid. Dahil ito yung magbibigay sa atin ng lakas at ng pagtatnubay at ng kahalagahan ng buhay. Alam mo kung bakit ano ang mga sakit na yun? Ano po yung mga bagay na maraming nararanasan ng mga tao? Kalungkutan. Kasi maraming bagay na kinaranasan. O di kaya maraming problema ng umaharap. Kalungkutan o depresyon. Bakit? Dahil walang lugar ang buhay. The meaning of life. Bakit ka ba gumigising sa umaga? Bakit ka nagsisimba? Bakit ka mag-aalay ng simbang gabi? Bakit ka nagtitiis? Dahil lamang sa pagtitiis, dahil lamang sa gusto ng mga kaibigan hindi. Dahil may kahulugan ito sa iyo. At ang pananampalataya na pinapakita mo sa iyong mga anak, sa iyong mga ay tanda na ang kahulugan ng buhay ay hindi lamang sa mundo, kung hindi sa mundong darating na pinapangako sa ating ng Diyos. Kaya gumigising ka, umaga pagtatrabaho, makikita mo yung mga anak at yung mga ako na siyang dahilan ng iyong pagsusumina, na siyang dahilan ng iyong pagpapakabuti, dahil sa uli, iyon ang